What is up, Rocky Sorky here, and again we are back with another video. Yes, we are back. Well, topic natin for today, actually comment to na nanggaling sa Facebook ba? I think Facebook ata nanggaling to. So ano ba ang pros and cons itong Super Duke 1290R? Well, just to give you a brief background, no. Again, alam niyo naman na siguro to, pero para sa mga hindi nakakaalam, this bike is a 2016 model, pero na-activate lang siya last year, 2023. So got it from KTM BGC. Tapos yun, since lumang stock na siya, hindi pa siya activated, nagpalit lahat ng fluids, yung engine oil, yung mga coolant, brake fluid, tapos palit din ng gulong. Siyempre expired na yun eh. Ano pa ba? I think yun lang naman. Tapos biniisa na lang natin yung sliders, exhaust, yan, and all that, diba? Yung mga usual na ginagawa natin sa bike. So yun, pros and cons of the Super Duke 1290R. Now, pros, pinagpilian kasi natin talaga is ZH2 versus this. Diba, na-discuss ko na rin naman yan with my other videos. Pero yun nga, one of the pros na talagang tinignan natin dito sa Super Duke is yung ano niya, weight. Below 200 kilos to, mga brokies. So talagang, alam mo yan, para ka lang nagda-drive ng MT-07. Sobrang ganong bike. Given to mga brokies, 1300cc siya. So usually sa mga ganyan, bigatan talaga yung bike. But this, talagang sobrang gaan. As in, alam ko, may mga nakagamit naman na nito, even mga subscribers or followers na nakasakay, feel na feel kagad nila. Kumbaga napaka-evident nung pagka-lightweight niya. So isa yun sa mga pros for me. Second thing is yung torque. Yung power delivery niya, sa akin lang to kumbaga syempre iba-iba naman tayo ng taste or ng liking pagdating dito. Sobrang lakas ng torque nito, as in kahit nasa fifth gear ka, pag bitawan mo yung throttle ng pwede ka para iangat yan. Diba? So yun yung gusto ko, medyo pasok-pasok agad yung power, hindi yung may certain RPM pa. Next thing is yung kumbaga yung temperature ng bike. Ito, kahit ma-traffic ka ng sagad, considering mga brokies 1300cc to hindi siya ganun kainit sa traffic. Usually naglalaro lang yan sa 90 degrees or half lang nito. Ayan o. Ito kasi pwede yan, makikita mo rin yung temp dito hindi siya mabilis uminit. So bagay na bagay dito sa natin, sa ating lugar, di ba? Magaan na, tapos kahit matraffic ka, hindi siya mainit. Diba? Pero again, kunwari magsusuot ka ng mga pants na hindi naman talaga for riding, mararamdaman mo pa rin yung init niyan, diba? Kumbaga may init pa rin siya. Pero if naka riding pants ka, tapos kahit matinding traffic, nasubukan ko na, wala, hindi siya takaw overheat, in short. Kasi naman sasabi natin dito is for me napaka ng bike, kumbaga unique siya, hindi mo madalas makikita dito sa atin. Diba? Usually kasi for naked bikes, makikita mo dyan mga ZH2 o kaya yung mga kahit CSXS, hindi nga madalas yun MT-09, MT-07, MT-10. Pero pagdating sa Super Duke, hindi siya ganun kapalasak, in short. So medyo kakaiba ka sa daan. May isa pa pala, yung tunog. Again, this is just my opinion
Kumbaga gustong gusto ko yung tunog niya kasi V-twin engine, iba sobrang lakas ng tunog nito. Yung mapapaisip ka kung, sabi ko nga, ano ba yung paparating na yan. Hindi mo maiisip na big bike siya kagad eh, ganong level, diba? So parang for me, naaangasan ako. Iba tunog dito mga broki sa personal. Talagang nakakagambala nakakagambala eh, no? Wala pa naman isang taon to, tapos nakaka 4,000 na auto na tayo. Running natin wala pang 4,100 eh. Ayun, 4,058 siya ngayon. Medyo tumatagal sa atin dun Super Duke kasi wala naman ako unang-una wala akong maisip ipalit. Tapos na-enjoy naman natin siya, tsaka hindi natin siya madalas nagagamit, hindi tayo nakakapagmotor. Cons, let's talk about the cons, diba? Now, sa price point kasi nito, I think it's about the price, no? If you're gonna purchase this, hindi ko lang alam kung may mga discounts pa sa KTM, BGC, or other na nagki-cater ng KTM. Pero ito kasi nakakita pa ako before, nasa 900,000 plus eh. Sa Motorcycle City ba, I think medyo may kamahalan siya considering na 2016 model, or kahit yung brand new nito na 2023, nasa ano na rin eh, nasa 2.1 or 2.2 SRP. Medyo may kamahalan siya comparing it to the other big naked bikes na nandito sa market. Pero again, sulit na sulit naman yung mga brokies. Pero if you have other choices na alam mo yun, medyo mura-mura, marami kang mabibili na probably have like a better feature pa. Like for example, ZH2, makakabili ka ng ZH2. Kaya na ba ZH2? 900 something. Updated na yun, may quick shift auto blip na yun, mga ganyan. Kumbaga mas kompleto siya. Yung price point niya mas reasonable for me. Okay, we're just talking about the 2016 model, this specific model. Next thing is yung, syempre, yung technology. Well, as I've mentioned nga kanina, you can buy like the same kunwari same price point with better technology. You may quick shift tsaka auto blip, diba? So, kumbaga hindi masyado updated yung technology nito. In terms of ano lang naman, I think yung quick shift auto blip lang with the others like traction control, meron naman siya. ABS meron din naman. Now with the other bikes at the same price point as this, meron yung iba traction, cruise control na magagamit mo talaga if maglo-long ride ka, ma-maximize mo yun. Diba kunwari, kanina nag-north, maximize mo yun. So, tatlo lang ang mode nito, merong street, merong sport, tsaka ano yung isa, nakalimutan ko. Ayan, street, sport, tsaka rain. Basta pretty basic in terms of technology. Na for me, konsa kasi nga you can get like other bikes na mas updated ang technology versus this, diba? One of the cons is yung parts niya, mga brokies, no? Meron pa rin naman makukuhanan ng parts nito. Pero kumbaga in terms of price point, mas mahal comparing it to the others. Like for sliders, abot ng 20,000 plus ba, 19,000 plus ba yung kuha dito. Mas mahal siya.
Syempre, one of the factors, luma siya, mas luma yung item, baka mas mahirap hanapin. Pero may makukuhanan pa rin, yun yung importante. Kaso nga, medyo pili na. Kumbaga hindi na ganun kalawak yung option, not like the other updated models or the newer ones. Yan yung isa sa mga encounter mong, not really a problem, but alam mo, mga may encounter mo if you're gonna buy like a 2016 bike. Swerte lang talaga tayo kasi ito brand new, 'di ba? So wala tayong masyadong nagiging problema. I think yun lang naman. Ito lang parang minsan yung starter parang naglolo ko, pero siguro dahil sa battery, not really sure. Kasi pagka nagagamit ko naman na siya ng tuloy-tuloy, hindi na siya naglolo ko eh. Tapos if i-remap siya, medyo may kahirapan, kailangan ko pang bumili ng yung mga power commander, hindi yung kunwari, yung iba kasi 'di ba pwede sa voltage rekta na. Ito walang ganun. Yung yung LED hindi mo basta-basta mapapalitan, may certain voltage. That's it. I think yun lang naman. Wala na. Comment down below, especially sa mga users ng Super Duke, if you have additional, no. Pero for me, na-enjoy ko yung bike. I don't have any issues with it na alam mo yun, alarming. Actually, yung ingay nito mga bro, especially pag naglagay ka ng SC project, pwede siyang maging pros tsaka cons eh. Like for me, na-enjoy ko siya, diba? Pero if kunwari hindi na ako makaalis ng gabi, kunwari mga past 8 or past 9, nakakahiya na kasi sobrang ingay niya talaga. Diba? Pero again, kasalanan ko yun. Pwede namang hindi ganun kaingay yung exhaust na ikakabit nyo eh. Diba? Pero nevertheless, ako, kita nyo naman, napaka natin, diba? Napaka bilis natin magpalit ng motor. Na-enjoy ko yung bike. Hindi siya mahirap i-maintain, hindi siya ganun kaselan. Tapos it's pretty basic siguro, kaya hindi rin siya mahirap gamitin, wala siyang mga arte-arte. Kaya yun, na-enjoy ko siya. Sobra. May makukuha kayo mga second hand nito, siguro mga nasa 600 plus 700, mga ganyan. Pero baka matataas na odo nun if you're talking about like 2016 or up, diba? Pero for me, okay siya, sulit tong bike na to. So birahin nyo na, boy. If you do have questions, comment lang kayo dyan sa malay mo maging topic natin yan, diba? So yun lang, yun lang mga brokies. Again, if you're not yet subscribed to the channel, make sure to subscribe and hit that bell button din, syempre, so if ever we have new uploads, ma-inform kayo kagad. And of course, don't forget to like us on Instagram, Facebook, and TikTok. Yun lang mga brokies. Kumain tayo't magparami. Shout.